Sa isang maliit na bayan ng Balamban sa probinsya ng Cebu, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang kwento ng kababalaghan at puot. Ito ang alamat ng White Lady, isang dalagang nagngangalang Maria na naging biktima ng kalupitan. Si Maria ay anak ng isang magsasaka. Sa kabila ng kahirapan, siya ay naging kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang angking kagandahan at kabaitan. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, at ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa bawat madilim na sulok ng kanilang tahanan. Lumaki si Maria na may malalim na pananampalataya. Araw-araw siyang nagsisimba at nagdarasal para sa kapayapaan at kasaganaan ng kanilang pamilya. Siya rin ay may iniibig na isa lamang, si Tomas, isang mahirap ngunit matapat na magsasaka. Magkasama silang nangangarap ng isang payak, ngunit masayang buhay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang pauwi si Maria mula sa simbahan, napansin niyang may ilang lasing na kalalakihan na sumusunod sa kanya. Tinangkang bilisan ni Maria ang kanyang paglakad, ngunit hindi siya nakatakas. Pinilit siyang sumama sa mga ito at dinala siya sa gitna ng kagubatan. Doon, siya ay inabuso at pinatay ng walang awa. Ang kanyang katawan ay iniwan sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, na tila isang malupit na paalala ng kanyang trahedya. Kinabukasan, natagpuan ni Tomas ang katawan ni Maria sa ilalim ng puno ng balete. Hindi niya makayanang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mahal. Sa kanyang puso'y nanalaitay ang matinding galit at lungkot. Pinangako niya sa sarili na hahanapin ang hustisya para kay Maria, ngunit sa kasamaang palad, hindi na natagpuan pa ang mga salarin. Ang kaso ay nanatiling hindi nalulutas, at ang mga alaala ni Maria ay nanatiling buhay sa puso ni Tomas at ng kanilang komunidad. Mula noon, sinasabing tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagpapakita si Maria sa anyo ng isang White Lady sa ilalim ng puno ng balete kung saan siya natagpuan. Ang kanyang malungkot na anyo ay naglalakad sa kahabaan ng kalsada, tila naghahanap ng katarungan para sa kanyang kamatayan. Maraming motorista ang nagulat na nakakita ng isang babae na naglalakad sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting damit at tila nawawala. Kapag malapit na sila sa kanya, bigla siyang naglalaho na parang usok na hinihipan ng hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pangungulila, na tila hindi matatahimik hanggat hindi natatagpuan ang hustisya. May ilang nakapagpatotoo na kung minsan, ang White Lady ay humihingi ng tulong, nagtatanong kung nakita nila ang kanyang mga pumatay. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghihirap. Ngunit kapag tinangka nila siyang lapitan o kausapin, bigla siyang naglalaho. Ang mga nakasaksi ay nagsasabing ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit, tila isang kaluluwang hindi matahimik. Dahil sa takot at awa, ang mga tao sa Balamban ay laging nagdarasal para kay Maria tuwing kabilugan ng buwan. Nanalangin sila na sana ay matagpuan na ang kanyang mga salarin at magpahinga na ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ang mga matatanda ay nagbabala sa mga kabataan na huwag maglakad mag-isa sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, dahil sa takot na makasalubong ang White Lady. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang kwento ng White Lady ng Balamban sa mga tao ng Cebu. Isa itong paalala na ang kasamaan ay hindi dapat magwagi at ang hustisya, kahit matagal mang dumating, ay laging nananaig sa huli. Ang puno ng balete kung saan natagpuan si Maria ay itinuturing na banal at lugar ng pagninilay-nilay. Ito'y naging simbolo ng kanilang pakikibaka para sa katarungan at katotohanan. Ang alamat ni Maria, ang White Lady ng Balamban, ay naging bahagi ng kultura at kasaysayan ng lugar. Sa bawat salinlahi, ipinapasa ang kwento bilang babala at paalala na ang hustisya ay dapat laging ipaglaban. Ang kagubatan ng Balamban ay patuloy na binabalot ng misteryo at takot. Ngunit ito rin ay nagiging inspirasyon para sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang kanilang buhay ng may malasakit at katarungan para sa lahat. At tuwing kabilugan ng buwan, kapag ang hangin ay tahimik at malamig, naririnig pa rin ang mga bulong ng White Lady sa Balamban, naghahanap ng katarungan at kapayapaan sa kanyang walang hanggang paglalakbay.